Ang Diyos po ay dakila. Ayan, sa oras na dadako sa ating pong uh, alright, so purihin ng Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Wait lang po. Ayan, so good evening po. Good evening. To God be all the glory. Hello, Jackie. Good evening, Jackie Onya Shoshan. Praise God. To God be all the glory. Good evening. Ayan, start po tayo sa ating pong gawain sa gabing ito. Purihin ng Panginoon. Ang Diyos po ay mabuti. Ano po? Hallelujah. Praise you, Jesus. Oh God. Thank you, Lord, for your grace and mercy, oh Lord. Thank
Thank you, Lord, for your loving kindness, O God. You are great. Hallelujah. You are great, O God. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Nakilain ka sa oras na to. Yes, oh Jesus. Praise God. Nakilain ka. Great are you, Lord. In your love, so yes, oh God, hallelujah. Praise God. Thank you, Lord, for your grace and mercy. Great are you, Thank you, Jesus. We worship you, we magnify you, O God. Thank you, Lord, for your grace and mercy. Yes, O Lord, hallelujah. Yes, Jesus. Yan po, so sige po, tayo po ay magpasimula sa ating pong Bible reading and sharing and meditation po sa gabing ito. Dako po tayo sa ating devotion. So, and as we listening to our background sounds, patuloy po nating invite ang presensya ng Panginoon. Patuloy po natin iyahan ang pagkilos, ang pangunguna ng ating Diyos sa buhay po natin. For without Him, we can do nothing. At patuloy na asamin po natin ang pagkilos ng ating Panginoon Diyos. Yan. So, samahan niyo po ako sa ating pong Bible reading sa mga tunay. Sabi ko nga, lagi po natin babanggatin yan. Tunay na kay Kristo, tunay na sa Panginoon. Ang laging hinahangad po niyan ay ang magbabad sa presensya ng Panginoon. Araw at gabi na patuloy na hahanapin, sisayasatin at alamin yung yayakapin ang
salita ng Panginoon na patuloy na iniiwan sa atin ng Panginoon. Amen. So sa oras na to, patuloy po nating tanggapin ang kapahayagan mula sa salita ng Panginoon, ano po, sa ating pong patuloy na gabay, ano po, at biyaya ng ating Panginoon. Ayan, purihin ng Diyos. So magandang gabi po sa inyong lahat. Praise God. To God be all the glory. Purihin po natin ang Panginoon. May sa kanyang lahat ng pagsamba at pagdakila sa gabing ito. So salamat po sa buhay at lakas na kaloob ng Panginoon po sa bawat isa po sa atin. Meron lang po akong gagawin. Meron lang po akong share lang po natin ang ating live, bago tayo magsimula. You can comment to comment section your prayer requests. So idulog natin sa Panginoon at patuloy po natin itaas ang pangalan ng ating Diyos sa ating buhay. Sa gabing ito, purihin ng Panginoon. Busy ang maraming tao kasi ngayon election, so dito rin sa bayan namin, piyesta sila dyan, so busy ang mga tao. Ano ang ating priority, ano ang ating dapat pagtuunan ng pansin, at ano ang dapat nating isang tabi muna. Okay, so mga bagay na ganun. Medyo mahina ang ating signal tonight, but still bear with me, brothers and sisters, and sa mga kapatid, kapamilya, at sa mga kakilala, sa every friend, ayan, you can share our live, para po may mga maabot na kaluluwa po, so purihin ng Panginoon. So sige po. Tama ba? Hindi, dapat isa. Alright. Hopefully po na ako po ay inyong naririnig. Ako po ay inyong pong comment lang po kayo sa comment section kung naririnig niyo po ang aking tinig o hindi. Ayan, para maayos po natin. So, purihin ang Panginoon. Classmate doon na set up ko lang yung live natin bago tayo mag-start. Okay, so yan, start na tayo. Okay, you can just comment praise God, amen, and to God be all the glory. So purihin ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So ang ating pong Bible reading, ayan, sharing sa gabing ito, ang ating pong i-meditate mula po dun sa Deuteronomio chapter 32 verse 28 to 52. So medyo maikli lang ang ating pong
babasahin ngayon. So medyo na late lang din po ako kasi galing po ako sa isa pong gawain. At the same time, nagkaroon pa po kami ng konting meeting. So purihin ng Panginoon, sa gabing ito ay patuloy nating yakapin, mahalin ang kapahayagan ng salita ng Panginoon. Kahit na nakaramdam tayo ng physically tired, at the same time, sa ating pong pakiwari ay puno ng ating isip, ang ating puso, at tayo po ay yung katawan natin hinahanap na yung pagpapahinga, tayo makahiga. Pero syempre bago tayo matulog, bago natin yakapin yung sa sarili natin, yakapin muna natin ang Panginoon. Kaya nga lagi ko pong babanggitin to, dahil ang bilin ng Panginoon sa atin ay patuloy na pagbulay-bulayin ang kanyang salita araw at gabi. So kaninang maga na gawa natin, ngayong gabi ito naman po ang ating pong gagawin. Kaya samahan niyo po ako sa gabing ito. Ayan, with yung classmate doon na purihin ng Panginoon sa buhay mo. Ayan, samahan mo ang iyong lingkod na magbasa ng salita ng Panginoon. Sige po, tayo po dumako sa panalangin. Itaas po natin ang pangalan ng ating Panginoon na buhay sa ating buhay. So asan na yung isa ko dito? Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buong maghapan na iyong pong pag-ingat, pagsama, paggabay po sa amin. Patuloy mo kami ng Panginoon, samahan, patuloy niyo po kaming gabayan sa amin pong patuloy na pagbabasa ng iyong salita. More wisdom, understanding, knowledge, Lord God, na nagmumula sa iyo, at patuloy nga man na nais po naming matanggap ang patuloy na kapahayagan mula sa iyong salita na nagtuturo po sa amin kung paano kami mamuhay ayon sa iyong kalooban na magiging kalugod-lugod sa iyong harapan. Lord God, we all know, Lord God, ginawa ng lahat ng aming Panginoong Jesucristo para po sa ikabubuti po namin. But then still, binigyan niyo kami pang Lord God ng isip, kakayanan na patuloy na magawa at matulad at masunod namin yung kalooban, mga tinuro ng aming Panginoong Jesucristo. Sa oras na to, Lord God, natuloy po namin yayakapin, Lord God, kaligayahan na po namin, kasiyahan na po namin, buhay na po namin ang mga bagay na ganito, Lord God, na kami ay magbababad sa presensya mo, magbababad pang Lord God sa mga salita mo, Panginoon. At ito po ang lagi po naming ninanasa, Panginoon, Lord God. Maraming salamat sa buong pamilya ng bawat isa na pag-iingat mo sa buong maghapon at sa gabing ito, Lord God. Naniniwala ako, Panginoon, ay patuloy mong pinararamdaman ang iyong pag-ibig, ang iyong pagkalinga at pagkilos sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, Lord God, sa mga makakapanood at makakapakinig ng ating pong Bible reading, pang Lord God, na sa pagpapahayag na to magkaroon ng revelation, magkaroon ng conviction, magkaroon, Lord God, ng transformation, at magkaroon pang, Lord God, ng desire, Lord God, na maglingkod at patuloy na masunod ang kalooban mo sa buhay po namin. Salamat, O Diyos, sa naganap pong orientation, fellowship, Lord God, ng sharing po about sa mga taong ginagamit mo na may malaking puso para po sa ministeryo, na patuloy nga na matulungan ang bawat simbahan, Panginoon Lord God. Kaya nga sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat sa buhay na yung pong lingkod na ginamit, Panginoon Lord God, at sa kabuuan ng mga nakasama po namin, Lord God, from Body of Christ, Lord God. Ikaw po ang Diyos na patuloy na magpala. Sa gabing ito, Panginoon, tinataas po namin ang iyong pangalan sa aming buhay, Panginoon. Minsan pa, O Diyos, pangunahan mo kami, Lord God, sa tulong ng banal na Espiritu na siyang patuloy na magtuturo po sa amin sa gabing ito. Inaanyayahan po namin, Lord God, na ikaw ang manguna po sa bawat isa po sa amin. Lalo na po sa iyong lingkod, Panginoon, na patuloy nga man na ginagamit mo para basahin ang iyong salita sa bawat isa. Maging pagpapala sa mga makapakikinig at tatanggap nito, at hindi lang basta nakikinig at hindi lang tumatanggap, kundi nagsasagawa nito, Panginoon. Maraming salamat. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na patuloy na maging humble, maging mapagpakumbaba at patuloy na tumatanggap mula sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Ito po sa namin dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. So, good evening, Brother Eugene. Purihin ng Panginoon. Nandito na po tayo sa Deuteronomy chapter 28. Okay, 32 verse 28 to 52 lang. So, ilan lang mga verses yan ang pag-share natin. Hopefully, hindi kayo mainip at at the same time talagang ano yung pagnanasa nyo. Doon sa mga merong Bible sa kanilang mga bahay, samahan nyo po kami. Ayan. Kunin nyo po ang inyong Bible, and then sa mga may notebook and ballpen, pwede po kayong makisabay po sa akin sa devotion o meditation natin. Ano po, pwede nyo pong i-note yan. So gumagamit po tayo ng soap sa scripture. Kukunin natin, tatanggapin natin, susulat natin yung scripture mula sa salita ng Panginoon. At the same time, yung observation, so observation, yung kung paano nagpapakilala at kung paano nagpapakilala ng Diyos, kung paano niya pinapahayag ito, nawaan natin, at ano yung gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay po natin. At the same time, application, paano natin ito i-apply. So, amen. God is good all the time, Brother Eugene. So, purihin ng Panginoon. Ayan, ingat ka lagi sa iyong biyahe, sa iyong pagpunta sa work, ano po. So, ayan, samahan mo kami sama-sama tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon. Hello po, Ninong Nilo, good evening po. Ayan, medyo na late po ako mag-online kasi halos kakauwi lang din. Meron lang mga inayos bago mag-live. Tawag dyan, yung ating pong signal ay nagbabadya. Hinto-hinto ang ating signal. Ayan, purihin ng Panginoon. Good evening po. Good evening. Ayan, hinto yung ating hello po. Good evening, Rhea, Suerte, Delphine. Ayan, hinto yung ating signal. Ayan, sige po. Tayo pong lahat ay magbasa. Verse 28. Okay. Hopefully, pa rin tayo. Ayan. Refresh. Naka-offline yung ating pong internet. Ayan. Purihin ng Panginoon. Verse 28. Sabi niya po dito, sila'y isang bansang salat sa katarungan o katwiran. Ayan. Hello, Mylene Cauzon. Good evening. Okay, Mylene. Okay. Sila'y isang bansang salat sa katwiran. Isang bansang wala ni pangunawa man. Ayan, tayo nawa sa panahon natin na ito ay mapatunayan natin sa harapan ng Panginoon sa ating sarili na tayo po ay andun pa rin yung pangunawa na pinagkakalob sa atin ng Panginoon. Kaya nga minarapat ng Panginoon na tayo po ay patuloy na kailangan makapakinig ng salita ng Panginoon. Sapagkat sa pamagitan nun, doon ay nagkakaroon tayo ng pangunawa. Pero kung hindi natin to yayakapin, hindi natin to bibigyan ng pagkakataon sa buhay natin, yun nga, tunay na tayo ay bagsak sa katwiran ng Panginoon at wala tayong alam sa mga nangyayari ayon sa kalooban ng Panginoon. Okay, so kaya patuloy po na ilapit natin ang ating mga sarili sa Panginoon. So verse 29, kung sila'y matalino, maunawaan sana nila nangyari pagkatalo. Naunawaan sana nila nangyaring pagkatalo. Kung bakit sila nagapi, sasabihin nila ito. Paano matutugis ng isa ang 1,000 o ang 10,000 sa 2 katao? Grabe yan. Okay, so good evening po, Pastor Carlito Velasco. Good evening po. Praise God po. Ayan. Lagi po kayong andyan. So sabi niya po sa verse 30, paano matutugis ng isa ang 1,000? Matindi na, parang isipin mo. Mag-imagine ka, 1,000 ang tumutugis sa kanila, isa lang. So, paano matutugis ang 10,000 ng 2 katao? Yun ang matindi. 2 na lang ang tumutugis. Ayan. Good evening, Leia Espero. Magandang gabi sa iyo. Ayan.
So, 30, sila'y pinabayaan ng kanilang batong tanggulan na sa kanila'y nagtakwil at nag-iwan ng iwan. Okay? Siyempre nga naman, alam naman natin yung mga nangyari. Nakita natin at kumbaga parang pinaunawa na sa atin ng Panginoon kung ano yung mga nangyari noon. Sa bagay na to, so ano nga ba ang gagawin na lang talaga ng Panginoon? Kundi itakwil at saka iwan talaga kasi nga masama na yung kanilang mga ginagawa. At the same time, ayaw na nilang yakapin ng Panginoon. Talagang tumalikod at sumamba sa Diyos-Diyosan. So, yan po verse 31, tunay ngang tanggulan nila'y hindi tulad ng sa atin, maging ating mga kaaway, ito rin ang sasabihin. Sabi niya dito, sila ay sanga ng ubasan ng Sodoma at mga nagmula sa taniman ng Gomora. Mga ubas nila'y tunay na lason at mapakla. Ang alak na dulot kinakatas ay gaya ng mabagsik na kamandag ng ahas. Okay, verse 34, hindi ba't iniingatan ko ito sa aking bayan na natatakpang mahigpit sa aking tanggulan o taguan. Akin ang paghihiganti. Ako ang magpaparusa. Okay, ako ang magpaparusa. Kanilang pagbagsak ay nalalapit na. Araw ng kapahamakan sa kanila'y darating. Lubos na pagkawasak ay malapit ng sapitin. Okay, matindi. Yan ang alam nating kakayanan ng Panginoon. Bibigyan ng katarungan ni Yahweh ang kanyang bayan, mga lingkod niyang hirang kanyang ahabagan kapag nakita niyang sila'y nanghihina, sa lakas nila'y unti-unting nawawala. Pagkatapos itatapon ng Diyos sa kanyang bayan, nasaan ngayon ang inyong mga Diyos? Tanggulan ninyong pinagkakatiwalaan. Sinong umubos sa taba ng inyong handog at sino naman ang uminom ng alak ninyong kaloob? Bakit hindi ninyo sila tawagin at tulong ay hingin? Hindi ba nila kayo kayang sagipin? So, ganyan na lang ang kanilang mararanasan. Verse 39, alamin ninyong ako ang Diyos. Oo, ako lamang. Maliban sa akin ay wala nang iba pa. Ako'y pumatay at nagbigay buhay. Ako'y sumusugat at nagpapagaling din naman. Wala nang makakapigil anuman ang aking gawin. Isinusumpa ko ito sa harap ng kalangitan habang ako'y nabubuhay. Diyos na walang hanggan. Okay, hahasain ko ang aking tabak na makinang upang igawad ang aking katarungan. Mga kaaway ko ay aking paghihigantihan at sisingilin ko ang sa akin nasusuklam. Ayan. Good evening, Julian Belado Noble. Purihin ng Panginoon. Okay, verse 42, sa aking mga palaso, dugo nila'y dadanak, laman nila'y lalamunin nitong aking tabak. Hindi ko igagalang sino mang lumaban, tiyak na mamamatay bilang gumat sugatan. Mga bansa, bayan ni Yahweh, inyong papurihan, mga pumapatay sa kanila'y kanyang pinaparusahan, ang kanilang mga kaaway kanyang ginagantihan at pinapatawad ang kasalanan ng kanyang bayan. Ayan, alam naman po natin yan. Mula noon hanggang ngayon, ang Diyos ay mapagpatawad po sa kanyang mga minamahal na bayan. At ulitin ko, hindi na lang ang bayan ng Israel ang kanyang minamahal ngayon, kundi lahat na ng lahi. Mahintil ka man, magriego ka man, dahil tunay na sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, inabot niya po tayong lahat. At wala siyang itinangi kailanman. Amen? So, yan ang kabutihan at pagmamahal sa atin ng Panginoon. Okay? So, tuloy natin ang basa. Ito nga ang pinawit ni na Moses at Jose sa harapan ng mga Israel.
Pagkatapos bigkasin ni Moises ang lahat ng ito sa harap ng buong bayan ng Israel, sinabi niya, itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig ninyo sa akin, ngunit akin ngayon. Ituro ninyo sa inyong mga anak upang masunod nilang mabuti ang buong kautusan. Mahalaga ang mga salitang ito sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing sasakupin ninyo sa kabila ng Jordan. Verse 48 to 52. Nandito na lang po tayo. Maikli lang yung verse natin ngayong gabi. Okay. Pinatanaw kay Moises ang Kanaan. Ayan. From doon sa ilang mga chapter na nauna na binasa po natin, sinabi ng Panginoon doon na si Moises ay hindi makakapasok, matatanaw lang niya. Dahil si Moses ay alam niyo yun, maraming mga pagkukulang din sa harapan ng Panginoon. Okay, so ngayon pa man, si Caleb, at siyang naging kahalili. Still, mahal ng Panginoon ang lingkod niya. Okay, sabi niya dito, ng araw ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Moses, umakyat ka sa Abarim, sa bundok ng Nebo, na sakop ng Moab, sa tapat ng Jericho, at tanawin mo ang Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa mga Israel. Doon ka mamamatay sa bundok na iyon tulad ng nangyari kay Aaron sa bundok ng Hur, sapagkat sinuway ninyo ako sa harapan ng bayang Israel noong sila'y nasa tabi ng tubig sa Meriba, Kades, sa ilang ng Sin. Hindi ninyo pinakita sa mga Israelita na ako ay banal. Okay? Matatanaw mo ang lupaing ibibigay ko sa bayang Israel, ngunit hindi mo ito mararating. Ayan. So, yan yung naging kaparusahan kay Moses, kay Aaron, Sila ay si Aaron namatay sa bundok ng Hur, at si Moses naman ay mamamatay doon sa bundok ng Moab. At yun yung naging kaparusahan ng kanila pong pagsuway sa harapan ng Panginoon, at hindi lang sa harapan ng Panginoon kundi sa harapan din ng bayang minamahal ng Panginoon, na kung saan inutos nga ng Panginoon, ngunit hindi nila sinunod. So napakahalaga po ng salita ng Panginoon. Kaya kung papansinin po natin, dito po tayo magpo-focus dun sa verse 45 at hanggang 47. Basahin po uli natin. Pagkatapos binigkas ni Moses ang lahat ng ito sa harap ng bayan ng Israel. Sinabi niya, itanim ninyo sa isip ang lahat ng salitang narinig ninyo sa akin. Bakit? Alam niyo po, ganito yun ng mga sitwasyon, magre-recall lang tayo, parang magre-review lang tayo sa mga pinag-aralan natin ng mga naunang gabi. So, from doon sa Ehipto, inalis ng Panginoon ang kanyang mahal na bayan, para po dalhin doon sa lupang pangako, na yung pong binabanggit na yun, na magiging bayan o magiging tirahan na matatanggap nila mula dun sa Panginoon na siyang naglabas sa kanila doon sa Ehipto, kung saan sabi nga ang Ehipto ay lugar ng pagiging slave nila, pag-ialipin nila, sila ay naging slave ng kasalanan, kasamaan, ng paglabag sa Panginoon, at the same time pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan po yung nangyayari sa kanila hanggang sa sila ay makalabas, yun lang ang hindi talaga matanggap ng Panginoon, na kung saan eto na ako sabi niya, kaya nga doon sa verse 39, ako lang ang Diyos, sabi niya, ako lamang, wala nang iba. Pero ang mga taong ito ay sumasamba pa rin sa mga Diyos-Diyosan, tumalikod pa rin sa Panginoon, nagmatigas pa rin, pinagtigas nila yung kanilang puso, ang kanilang isipan ay sinarado nila sa mga aral at tuntunin. Kung papansinin niyo po gabi-gabi ng ating pagbabasa sa bawat chapter mula sa Deuteronomy, gabi-gabi laging binabasa, pinapaalala sa kanyang mahal na bayan yung mga alituntunin, mga bilin, mga utos, na kanya pong ibinibigay, para na sa ganun hindi po talaga sila malayo sa Panginoon at hindi sila matalikod at hindi nila yakapin yung mga makamundong bagay na ayaw at labag sa kalooban ng Panginoon. Basta ang nais ng Panginoon, tayo po ay sumunod, at talagang tuparin yung kanyang
pinag-uutos. Kaya ang sabi niya dito, itanim ninyo sa isip, okay, ang mga salitang narinig ninyo sa akin ngayon. Ano? Sabi nga doon kahapon, nung isang araw, sabi, hindi na mahalayo ang kanyang salita. Hindi na singlayo o hindi mo na kailangan pumunta ng langit para makuha mo pa yung salita niya. Hindi mo na kailangan languyin ang dagat para pumunta sa ibang bayo para matanggap mo yung salita ng Panginoon. Kundi inilagay na ng Panginoon sa puso at sa isip. Kaya nga dito, patuloy na pinapaalala na itanim sa ating mga isip ang salitang narinig natin, narinig na nila sa Panginoon, at the same time, generation to generation, na ito yung gusto ng Panginoon na patuloy po nating tanggapin at mahalin, dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, itanim. Kung itatanim natin to, at sabi doon, sa mga naunang na verse natin, ituturo sa mga anak ng mga anak ng mga anak. So ibig sabihin, generation hanggang sa kapanahunan po natin, hanggang sa dumating si Kristo, si Yesu Kristo, nating Panginoon, hanggang sa sitwasyon po natin ngayon na siya ngayon ay nasa nakaluklok dun sa kanan ng Diyos Ama, at iniwan niya ang banal na Espiritu sa atin, na kung saan ito po yung niyayakap at hinahayaan natin maghari at manguna sa buhay po natin. At sa pamagitan ng banal na Espiritu, nasusunod at nasusunod natin to sa tulong ng Panginoon, hindi sa ganang sa atin. Walang kwenta yung karunungan ng tao. Ito ay kamangmangal na sa harapan ng Panginoon. But still, dahil sa tulong at biyaya ng Panginoon, binibigyan niyo tayo ng pangunawa at kalaman tungkol dito. Kaya sinasabi niya ang mga salitang ito. Sabi niya, itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig ninyo sa akin ngayon. Ituro ninyo sa inyong mga anak. Okay, so tulad ng sinabi ko kagabi, kaninang maga, responsibilidad ng mga magulang na ituro sa kanilang mga anak ang salita ng Panginoon. Hindi lang yung pus na, anak, mag-aral ka, punta ka, mag-school ka, punta ka sa, kailangan matapos mo ang elementary, matapos mo ang high school, makatapos ka ng college. No, hindi lang po yun ang dapat ituro ng isang magulang. Kaya lang, sadly, itong mga naging magulang, hindi rin tinuruan kasi ng kanilang mga magulang, kaya hindi rin natuto, kaya wala rin silang maituro sa kanilang mga anak. Anong ginagawa pa rin ng Panginoon? Kaya nga ang Panginoon tumawag at dumahayo, pinutusan niya ang kanyang mga lingkod na humayo sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar, sa lahat ng bansa, hanggang sa tulo ng walang hanggan na ito, nagpapadala ang Panginoon ng kanyang mga lingkod para magpahayag ng kanyang salita. Kaya nga, dapat maging bukas po tayo sa kapahayagan ng salita ng Panginoon. Ito lamang po ang tanging magagawa po talaga natin. Ito lamang po talaga ang respond natin dun sa kabutihan at alam niyo yun, pag-ibig ng Panginoon sa atin, kung paanong tayo po ay iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, at sa tulong po ng kanyang biyaya at pagmamahal, andyan po ang Panginoon na siyang yumayakap po sa atin, at hindi niya tayo binitawan kahit na sobrang sama natin, sobrang tigas ng ulo natin, kapasaway natin. Ganyan na lamang kanyang biyaya. Kaya nga, sabi niya, ang Diyos ay mapagpatawad. Siya ay patuloy na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Sabi niya po dito, ang kanyang, at pinapatawad ang ating mga kasalanan. Sabi niya po sa verse 30, katak. Alright, kita po Dea Espero. So, up ko lang yung ating sounds. 30, sila'y pinabayaan ng kanilang batong tanggulan. Alright, so na sa kanila'y nagtakwil at nag-iwan ng iwan. Okay, siyempre nga naman, alam naman natin yung mga nangyari. Tingnan natin at kumbaga parang pinaunawa na sa atin ng Panginoon. Napakasarap pong basahin, napakasarap pong namnamin, napakasarap po na sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu po, naunawaan natin yung kapahayagan ng salita ng Panginoon. Napakahalaga po na tayo po ay makatanggap. So kung ikaw ay magulang na at hindi mo naranasan sa iyong mga magulang na naturuan ng kapahayagan ng salita ng Panginoon, ito na yung panahon, ito na yung pagkakataon mo, ito na po yung oras mo na tumanggap para meron kang maituro sa iyong anak. Yes, tama po yun na ipag-aralin po natin ang ating mga anak sa eskwelahan. Wala pong masama doon, makakatulong po sa kanya habang siya po ay nandito sa lupa. Pero hindi naman po pwedeng ipagmalaki yun sa harapan ng Panginoon. Sabihin niya na pagharap niya sa Panginoon na, yes po, natapos ko po ang kursong ganito at naging matagumpay po ako. Hindi po yun hindi po yun magiging valid sa harapan ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, sasabihin niya, kung sakaling tayo po ay
maglingkod sa Panginoon, kilalanin natin siya. Ang pinaka the best doon na marinig po natin mula sa Panginoon ay yung well done, well done my faithful servant. Ayan po. Yun lang po kasi ang pwedeng marinig natin, malibang ang sabihin sa atin ng Panginoon pagharap natin sa kanya ay hindi kita nakikilala, lumayas ka sa aking harapan. Yun lang yung pwede nating marinig pag tayo po ay humarap sa at sabi niya nga po sa kapahayagan sa mangyayari sa hinaharap, sabi niya paghihiwalay niya ang kanyang mga tupa at ang mga kambing, at ang mga kambing itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ihiwalay niya ang matutuwid sa masasama. Okay, so kung paanong alam naman natin kung ano yung mga katangian ng isang taong masama. Alam mo, sabi nga nung salita ng Panginoon, ang yumurak sa banal na espiritu ay walang kapatawaran, di ba? So, ito po yung mga bagay na laging pinapaalala ng Panginoon. Kaya nga inalis ng Panginoon, kasukalamsok lang sa harapan ng Panginoon yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, lalo na yung pagtalikod nga ng mga tao. Ito po yung ito po yung mga issues ng buhay na naging dahilan kung bakit ang Diyos ay nagalit sa kanyang minamahal na bayan. At the same time, sabi nga dyan kanina, meron siyang mga itinakwil at meron siyang mga iniwan. Dahil nga sa mga taong ito na hindi naging tapat, at the same time nawala sa kanila yung pag-ibig sa Panginoon, mas inuna nila yung kanilang mga pansariling hangarin at naisin. So yan po yung mga bagay na maliwanag po sanang maunawaan ng lahat ng tao sa kapanahunan po natin ngayon. Okay? So kung papansinin po natin, yes, we are saved by grace, actually hindi talaga saganang sa atin kung bakit po nagkaroon po ng rema sa mga taong sumusunod sa kanila, kung bakit naglilingkod ang mga taong ito. Kasi nga tinanggap na nila ang Panginoon at alam na nilang ligtas sila. Hindi na tayo nagsiserve sa kapanahonan katulad namin. Katulad ko po. Hindi ako nagsiserve para maligtas ako, kundi alam kong ligtas na ako, at yung paglilingkod na yun ay yung naging dahilan. Kumbaga, yun na yung respond ko dahil naligtas na ako. Ano ba po ba natin? Dahil po ligtas na ako, ay masaya pong naglilingkod sa Panginoon. Hindi dahil para maligtas ako. Ayan. So, yun po ay maunawaan po natin na may mga bagay po na kailangan po kasi natin talagang unawain, tanggapin, pero saganang sa atin, hindi po natin maunawaan. Kaya kailangan po natin ng Diyos na siya. Dapat siyang naghahari sa buhay po natin. Kaya ito po, sabi niya po dito, tuloy po natin, okay, itanim sa ating isipan, ang mga narinig sa ating Panginoon, na ipinahayag ng kanyang mga lingkod. Siyempre, ginamit niya ang kanyang mga lingkod, So, kung personally, directly, ay yun ay conviction ng Panginoon. Yes po. At pwedeng ma-encounter talaga natin personal ang Panginoon. Ganyan naman siya kumikilos Yung mga taong ginamit niya as a gamit, na maging daloy ng pagpapala niya. But still, si Lord pa rin mag-i-encounter sa atin, At through doon sa mga tao na yun, pwede natin ma-encounter ang Panginoon. Kaya nga sa bagay na ito, wag natin isarado ang ating puso, ang ating isipan. Bukas natin ang ating mga sarili sa kapahayagan ng salita ng Panginoon. So, tulad ng sabi ko, responsibilidad ng mga magulang na ituro sa kanilang mga anak ang salita ng Panginoon. Wag lang puro push ng aral ka ng mga kurso diyan sa college. Yes, tama po 'yon. Pero mas pagtuunan po natin ng pansin na maituro at maipahayag po natin sa ating mga anak, bilang mga magulang, yung salita ng Panginoon. Na sa ganun po, hindi po sila matulad sa mga bayang minahal ng Panginoon Israel na nag-reject sa Panginoon, tumalikod sa Panginoon, patuloy na sumamba sa sarili na, pwedeng sarili kasi natin, sinasamba na natin, pwedeng pera, sinasamba na natin, pwedeng mga karangyaan, achievement, pwedeng posisyon, pwedeng kapangyarihan dito sa lupa, yung inaangkin na natin. But still, sabi nga dito, sabi ng Panginoon, siya lamang ang makapangyarihan, siya lamang ang Diyos, wala nang iba. Kaya nga dito sa unang mga verses na binasa po natin, hinanapan ng Panginoon ang mga taong ito. Sige, asan yung mga Diyos nyo? Asan yung mga pinaglilingkuran yung mga ribulto? Asan yung mga Diyos nyo na sinasabing makapagliligtas sa'yo? Di ba sabi niya doon sa verse 34 to 38? So, asan sila? Kahit humingi ka ng tulong sa kanila, wala. Hindi ka makakatanggap ng tulong.
Ayan. Good evening sa iyo, Ate Bibian. Purihin ng Panginoon. Pagpalain ka ng Diyos. Kayo ni Kuya Buboy dyan sa purihin ng Panginoon. So, sabi niya dyan, asan na ang iyong pinagmamalaki na Diyos-Diyosan? Asan na yung inyong Diyos? Matutulungan ka ba niyan? Maililigtas ka ba niyan? Wala. So, kaya sinabi ng Panginoon, alamin ninyo kung ninyong ako ang Diyos. So, ininsist ng Panginoon yun, tanging ang Diyos lang. Kaya nga, bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng tuon, bigyan natin ng panahon, at yakapin natin talaga ang tunay na Diyos na siyang may kakayanan na iligtas ang ating buhay pagkatapos ng buhay na to. At siya lang yon, wala nang iba. Sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo, na siyang nagbigay buhay po sa atin. Kaya nga, sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga po nun. So, kung tayo po ay maitanim natin sa ating isipan, kung ito po ay nangmamayanin na sa ating isipan, wala na kayong ibang hahanapin kundi ang tupdin, gawin, talagang naisin yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi niya po dito, nasa sayo na, nasa isip mo na, ituro mo naman sa inyong generation, sa iyong mga anak na susupling, na darating na kaloob ng Panginoon. So, dapat nilang marinig. Kaya nga, mapalad ang mga bata, sapagkat tulad nga ng sinabi ng salita ng Panginoon, hayaan niyo lumapit ang mga bata sa Panginoon sapagkat sa kanila naghahari. At sabi dun sa Proverbs, lagi po natin tatandaan yan, 22 verse 6, sabi niya dyan, ituro sa mga bata ang dapat nilang lakaran upang sa paglaki nila hindi nila ito makalimutan. Napakahalaga po nun. So, sino naman po ang responsibilidad doon? Siyempre, bilang mga magulang, sabi nga po ng Ephesians chapter 6 verse 4, sabi niya po doon ay bring your child, idalin natin ang ating mga anak sa pagtuturo ng salita ng Panginoon, sa templo, para sila po ay makatanggap at matuto ng salita ng Panginoon. Yan po ang napakahalaga po na itinuturo. So sabi niya doon, tuloy natin, upang masunod nilang mabuti ang buong kautusan. Ito po, lagi ko po binabanggit sa inyo. Kung hindi po natin narinig ang kautusan, hindi po natin narinig ang salita ng Panginoon, at dumedepende lang tayo dun sa sinabi natin na, dito kami pinanganak ng aming mga magulang, ito yung dito na kami pinanganak, dito na kami mamamatay, yung ganong kaispan, quote by quote, Hindi po, dapat po na personally, maintindihan mo, maunawaan mo, maliwanagan ka, makita mo kung ano yung katotohanan. Ito po yung katotohanan na para masunod mo yung kalooban o kautusan ng Panginoon, sa ganun, hindi ka mapalayo sa Panginoon, hindi ka mapahamak at hindi ka maitapon sa dagat-dagatang apoy. Kailangan po natin sumikatan, at sa tulong ng Panginoon magagawa po natin. At wag po nating hayaan na kainin po tayo, at the same time matalo tayo ng kaaway na nag-deceive sa tao from the beginning. Kaya nga siya nang-deceive kasi gusto niya mapahamak ang mga tao. So, yan yung trabaho ng kaaway, kung saan sabi niya, naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay, at magwasak. So, yun yung trabaho niya. Kaya, kung tayo po ay wasak ang relasyon natin sa Panginoon, trabaho ng kaaway yan. Pero, kaya nga, sinasabi ko ngayon, huwag tayong magpa-apekto doon. Huwag nating hayaan na wasakin ng kaaway yung ating relasyon, yung komunikasyon, at the same time yung pagiging buhay natin sa Panginoon. Kaya pag sumikatan natin, talagang pagtuunan ng pansin to, hindi lang pera-pera, hindi lang pagkain. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, because dun sa kanyang mga salitang lumalabas sa kanyang mga labi. Kaya makontento tayo, magpasalamat tayo, kumain tayo ng meron kung dumating man sa oras na hindi na tayo makakain, wag tayong tatalikod, wag tayong susuko, at wag tayong magre-rebelde sa harapan ng Panginoon. So sabi niya dito, mahalaga ang mga salitang ito sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Tingnan niyo po kung bakit po ini-insist ng Panginoon lagi at patuloy na itinuturo ng Panginoon ang kanyang kapahayagan, kasi ito po ang magdudulot po sa atin ng buhay. At the same time, dito nakasalalay ang ating buhay, sabi niya po sa kanyang salita. So, hindi nakasalalay sa pera, kayamanan, karangyaan, o sa
sa mga achievement ang ating pong buhay. Nakasalalay ang ating buhay sa mga salitang punong-puno ng kapangyarihan, punong-puno ng katotohanan, punong-puno ng buhay. At napakahalaga nito. Ano sabi niya diyan? Mahalaga ang mga salitang ito sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. O kaya nga pagtuunan po natin, 'di ba, pinagtutuunan natin yung tayo ay makapagtrabaho kasi alam natin na pag nagtrabaho tayo, kikita tayo at makakakain tayo, mabubuhay tayo. Pero ang totoo nito pala, dito nakasalalay sa salita ng Panginoon ang ating buhay. So, kumbaga parang second lang yung ating pong pagkain. Ano po? So, dapat mas mabigyan pa po natin ng mga pagkakataon. Hello po, Ate Tess, kumusta? Ayan, hopefully nagkita na kayo ni Ate Irene, ano? Nakapag-usap na pala kayo. Andyan din siya sa ngayon, sa Hong Kong. Ayan, nawa magkita kayo diyan. Purihin ang Panginoon. Pero nag-attend daw siya ng church niya. So, purihin ang Panginoon. So, napakahalaga ng salita ng Panginoon, ano na dapat po natin talagang pagtuunan. Actually, sa 24 hours na buhay natin, araw-araw, 24/7 days, So, napakaraming oras na inalaw ng Panginoon para po pagtuunan natin yung mga pangmaterial na bagay. Pero gayon pa man, kung papansinin po natin, ito na nga, yung salita ng Panginoon, yung pagbabasa, sabi niya, 2 beses na lang, isa sa araw, isa sa gabi. Okay, so, kung papansinin natin, meron tayong oras na magtrabaho, meron pa rin tayong oras para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So at least nadidisiplin tayo sa mga bagay na ganito na mapagtuunan ng pansin. Okay, kung susundin ninyong mabuti, sabi dito sa verse 47, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing sasakupin ninyo sa kabila ng Jordan. So physically, andyan pa rin po yung kapahayagan ng Panginoon na pagpapala sa bawat salinlahi. Siyempre naman yung mga tao, may limitasyon. Talagang darating sa punto na tayo po ay mamamatay. So, malamang sa kapanahunan nito, from Old Testament, ilang libong taon na nakalipas, ay siyempre wala na sila. Pero yung mga salinlahi na nabubuhay sa kapanahunan ngayon ay nandyan pa. At sila yung patuloy na tumatanggap ng pagpapala ng Panginoon dahil sa mga taong sumunod sa Diyos. Okay, so ulitin ko, napakahalaga ng salita ng Panginoon. Patuloy po nating yakapin at mahalin. Kung paano sinasabi natin meron kang pinapanginoon, dapat mahalin din po natin ang kanyang salita at yakapin po natin. Kung sinasabi mo na nagtitiwala ka sa Panginoon, dapat binabasa mo rin at tinatanim mo rin sa iyong isipan ang kanyang mga kautusan na to. So, ibinigay ng Panginoon ng kanyang kapahayagan para sa ikabubuti natin, para hindi sa ikasasama natin. Nagbigay siya nagbibigay siya ng mga warning, ng mga reminder, ng mga paalala po sa atin para nang sa ganun hindi po tayo mapahamak. At hindi niya ginusto at kailanman hindi niya gugustuhin dahil mahal niya nga tayo mahal niya tayo hanggang sa kapanahunan po natin, hanggang sa mga salinlahi na darating ba kung anong oras, panahon na abutin. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga isang bagay lang lagi niya sinasabi, itanim natin sa ating isipan ng kanyang salita na narinig natin mula sa kanya at sa mga lingkod na ginamit, at ituro naman ito sa ating mga anak upang may masunod sila. Magsisi na po tayo kung hindi tayo nakasunod. Ito na yung panahon. Malibang matanda ka na, may edad ka na, hindi pa huli ang lahat. Hanggat ikaw ay buhay pa nandito sa lupa, may pagkakataon at mayroon ka pang oras para po yakapin ang kapahayagan salita ng Panginoon. So ganyan na lamang na patuloy po natin yakapin ang Panginoon sa buhay po natin. So purihin ang Panginoon sa gabing ito. Maikli lang ating sharing, maikli lang yung mga ating pong binasa. Yan, nagpapatunay ang Panginoon dito sa binasa natin na siya lamang ang Diyos, walang makagagawa ng mga kaya niyang gawin. At the same time, ang buhay nagmumula lang sa Kanya. Yan ang lagi niyang pinapatunayan sa atin. Kaya kung mahal mo ang buhay, mahalin mo ang Panginoon, at mahalin mo ang Kanyang kapahayagan at utos. Sa abot ng ating makakaya, sa tulong ng ating Panginoon, gabay at pagsama niya sa araw-araw na buhay po natin, ay magawa natin ang kanyang kalooban. Amen? So ipagkatiwala po natin ang ating mga buhay sa Kanya.
Nang sa ganun, ano po, hanggang sa matapos ang buhay na to, ano, alam po natin, nakakamtan natin ang buhay na walang hanggan sa hinaharap. Purihin ng Panginoon. Ano po, kaya sa gabing ito, pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming salamat po, Ninang Lenny. Ayan, kumusta po kayo? Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa biyaya. Sige po, ayan, meron po ba kayong, pag meron po kayong mga katanungan, meron kayong mga hindi naunawaan, meron po kayong mga prayer request, at meron kayong gustong gawin na hindi nyo alam kung paano nyo pasisimulan para sa inyong relasyon sa Panginoon. So, pray po ako para po tayo po ay magkwentuhan, sharing, ano po, at ang Diyos ang tutulong at gagabay po sa atin. So, God bless po. Ayan, purihin ng Panginoon sa buhay ni Glass McDonough at ni Leia, ayan, ni Sister Leia, ni Ipag, ayan, sa purihin ng Panginoon. Nasaan ka ba? Sa US ka ba? Ay Leia? Nasa US ka ba o nasa Canada o nasa Hong Kong? Uli. Ayan. So, purihin ng Panginoon. So, ayan po. Sige po. Tayo po ay patuloy na dumulog sa Panginoon. Ipagpasalamat po natin. Ayan. Yung ating pong naging meditation. Ayan po. Minote ko po. Ayan. Si Kuya Henry, minsan magandang gabi sa inyo. Purihin ng Panginoon. Gumagamit po ako ng SOAP SOP sa ating pong meditation. So mula sa scripture, ang iyong observation, ano yung sinasabi ng Panginoon, sino siya, kung paano siya nagpapakilala, at ano yung kalalagayan ng tao. Then application, yung kung paano mo tutuparin at gagawin ang pinagagawa ng Panginoon, at saka yung prayer. So idulog po natin sa Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, salamat Panginoon sa gabing ito. Tunay kang dakila sa aming mga buhay. Maraming salamat kung paanong nagpakilala ka, kung sino ka, at kung ano yung kaya mong gawin para po sa buhay po namin. Sa hinaharap, Lord God, na tunay nga na hawak mo ang buhay. Tunay na sa kaparaanan mo, sa mga aral mo, sa mga utos mo, sa mga salita mo at kapahayagan sa amin, na siyang tulong para po sa araw-araw ng buhay, na hindi po kami matalikod o makatalikod sa iyo, at hindi kami malayo sa iyo, hindi kami maagaw ng mga pandidisib ng kaaway, na kami ay sumamba sa Diyos-Diyosan o ano paman, Lord God. Ngunit Lord, sa oras na to, kung meron ka pang nakikita po sa amin na mga reservation o mga doubt, unbelief, Lord God, and yung pong aming pong pride o ano pa mang mga sin sa aming mga buhay, Lord, iyo po kaming patuloy na baguhin, linisin, pakbanilin, sapagkat ikaw nga ang Diyos na banal, Lord God, na lagi mo sinasabi at pinapaalala sa amin, Lord God, na ayaw mo sa kasalanan, nasusuklam ka sa mga bagay na to, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Humingi kami ng tawad sa mga nasasadya o di nasasadyang mga pagkakamali sa buhay po namin, Panginoon. Kaya nga, O God, kailangan ka po namin. Okay, patuloy ka po namin hinahanap, hinahangad sa aming mga buhay. Yakapin mo kami, Panginoon, at huwag mo kaming pababayaan. Kung meron kang nakita po sa amin, nakarumihan, kasalanan, at meron kaming nagawa sa iyong harapan, paalalahanan mo kami, paluin mo kami, Panginoon, ngunit huwag mo kaming hayaan na mapahamak doon sa dagat-dagatang apoy. Lord, sa oras na to, maraming salamat sa buhay at lakas na kaloob niyo po sa amin, at sa pamamagitan nito, Panginoon Lord God, patuloy ka nga po naming pinupuri at pinasasalamatan sa lahat ng ginagawa mo. Salamat sa buhay ni Kuya Henry, Lord God, sa po ng kanyang pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, sa buhay nila Ate Jenny,
Jennifer na kasama niya sa bahay, Lord, pagpalain niyo sila. O God, ang aking mga kamag-anak sa kuya po, Panginoon Lord God, ang pamilya Chera, pamilya Laiko, pamilya Gerson, Lord God, hallelujah, Linsangan, Bermudez, Lord God, ang lahat po ng mga kamag-anak po namin doon, nawa Lord God, patuloy mong katukin ang kanilang mga puso, Panginoon, magbigay daan sila sa mga aral na mula sa iyo, God, kilalanin kanila bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Salamat Panginoon dahil may pag-asa pa, may pagkakataon pa, at may natitirang panahon pa para sa kanila sa ganitong pagkakataon na sila ay makapanumbalik at patuloy na tanggapin, itanim sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan ang iyong salita, Panginoon God, at maituro sa kanilang mga anak. Lord, dalangin ko, Diyos, gumamit ka ng iyong mga lingkod na patuloy na gamitin sa lugar na iyon, Panginoon Lord God. Sa buhay, Panginoon Lord God, ni Ninang Lenny, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kapatid, salamat po sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo at patuloy na katagpuin ang kanilang mga pangailan. Salamat po sa pinagkatiwala mong business sa kanya. Pagyamanin mo, Lord God, pasaganain, doblehin mo, Panginoon Lord God, ang kanila pong mga income upang magamit sa kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoon Lord God. Maraming salamat sa buhay ni Ate Tess, Lord God, Pagaduan Batad Escalo, Panginoon Lord God, sa kanyang pong paglilingkod sa Hong Kong, ang kanyang pamilya po rin na nananampalataya dito sa Aurora, Panginoon Lord God. Ikaw po ang Diyos na magpala sa kanila, Panginoon. Patuloy na iisang Diyos, iisang pananampalataya, isang paglilingkod, at nagkakaisa at nagmamahalan sa kanila, Panginoon. At gamitin mo silang maging daloy ng pagpapala mo. Salamat, Panginoon Lord God, sa buhay ni Ate Bibian, Panginoon Lord God, sa kanila ni Kuya Buboy, kanyang mga anak na si Bin, sa Kasibana, Lord God. Dalahin ko ano man ang kanilang mga heart desire, Lord God. Turuan mo silang magpakumbaba, patuloy na yakapin ka, kilalanin ka, mahalin ka, at patuloy na magpagamit sa iyo. Lord, patuloy na pagtagumpayin sila, Panginoon Lord God, sa buhay na to, Panginoon. Tunay nga na higit na tagumpay namin ay yung alam namin na naisulat ang aming mga pangalan sa iyong aklat, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ni Crystalline, Lord God. Pagpalain mo siya, ang kanyang asawang si Valentin, Panginoon. Pagpalain mo, Lord God, ang kanilang trabaho, Panginoon. Patuloy kang manguna at maghari sa kanilang mga buhay, lahat ng kanilang desire, Lord God, ang kanilang puso, pag umapawin mo yung pagmamahal mo, Panginoon, at pag-iingat at paggabay mo sa kanila, Panginoon Lord God. Patuloy naman ang pusong na patuloy nagmamahal at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang buhay dahil patuloy ang kanilang pag-abot sa pangailangan ng dalawang bata, Panginoon. Balik mo sa kanila ang kanilang pagtatanim na to, Lord God, ng siksiklig at umaapaw, at patuloy naman na ikaw ang Diyos na magbigay sa kanilang kalusugan, kalakasan sa kanilang pagtatrabaho. Lagi mo silang iingatan, ilayo sa anumang kapahamakan, Panginoon. Salamat sa buhay ni Julie Jan, Panginoon, Belado, Noble. Pagpalain mo siya, Panginoon, ano man ang kanyang heart desire. Minsan pa, ilapit mo siya sa puso ng pagkilala sa iyo. Patuloy mo siyang tanggapin, patuloy mo siya, Pang Lord God, turuan, mamuhay ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat sa gagawin mo sa kanya, Pang Lord God. Ngayon din lalo na kay Tilea, Panginoon Lord God, pagpalain mo sa kanila ni Kuya Unjet, Panginoon Lord God, sa kanyang anak, Lord God, pagtagumpayin mo, ano man ang sama ng loob, ano man ang galit, ano man ang na-experience niya sa mga kakilala niya o sa mga mga nangutang sa kanya, Lord, bigyan mo siya ng kapayapaan, at Lord God, tulungan mo siya, at yung mga nagkaroon ng utang lalob sa kanya, Panginoon Lord God, patuloy nga Ama na magkaroon ng kapayapaan, katahimikan, at sila ay magkaayos, Panginoon Lord God. Ikaw na po ang Diyos na bahala sa kanila, Panginoon Lord God, na kung saan tutugunin mo ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, upang hindi ito magdulot ng galit at sama ng loob sa kanila, Panginoon Lord God. Maraming salamat sa buhay ni Pastor Carlito Velasco, Lord God. Nasan man siya ngayon, Panginoon, patuloy mo siyang gamitin mightily sa kanyang kongregasyon, sa kanyang pamilya, ang kanyang paglilingkod, Panginoon Lord God, ay patuloy, Ama, na ikaw ang Diyos ang maitaas, Panginoon. Maraming salamat sa kalusugan na pinagkakaloob mo sa kanya, Panginoon, ang kanyang pamilya. Maraming salamat sa buhay ni Maylin Causon, Lord God, ikaw po ang Diyos na magpala sa kanya, Lord God, ang kanyang pamilya. Gayon din, Lord God, makakilala sila, tumanggap sila, at patuloy na manampalataya sila sa iyo, Panginoon Lord God. Maraming salamat sa buhay ni Ninong Nilo na nasa Canada, ilang araw
sa pauwi man siya ng Pilipinas, pagpalain mo, Lord God, ikaw po ang Diyos na magpala sa kanya, Panginoon, sa pagpapagamit niya sa iyo, Panginoon, Lord God, bilang daloy ng pagpapala, pananalangin, Lord God, sa ibang tao, Panginoon, Lord God, ang pag-abot at pagpapahagi ng salita, Lord, more power and anointing, Lord, conviction, Lord God, na mula sa iyo, Panginoon, sa pamagitan ng kanyang buhay na nagpapagamit sa iyo. Maraming salamat sa buhay ni Eugene, Panginoon, Lord God, na ikaw ang magpala sa iyong anak na to, na sa kanyang trabaho at sa kanyang paglilingkod, pagpapagamit sa ministeryo, Panginoon, Lord God, more wisdom, knowledge, and understanding, Lord God, mula sa iyong salita, na maitanim sa kanyang puso at isipan at mahapayag sa kanyang buhay, saan man siya naroon, sino man ang nakakasama niya. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa buhay ni classmate Donna, Panginoon, Lord God, pagpalain mo siya sa kanyang pagtatrabaho sa Taiwan, Panginoon, Lord God, ang kanyang alaga, Panginoon, nasa ospital, Lord, recovery, Lord God, restore ng health, Lord God, and peace of mind, Lord God, at patuloy, Ama, na mula ulo hanggang paa, Lord God, ang kalooban mo, ang nais mo, tulad ng sabi mo, ikaw lamang ang buhay, sa'yo nagmumula ang buhay, sa'yo nagmumula ang kalakasan, Lord God, kaya sa oras na to, Lord God, kiniklaim po namin, dinideclare po namin, nawa, Lord, palakasin mo ang kanyang alaga, Panginoon, long life, Lord God, palahabain mo ang buhay, Lord God, upang sa ganun, Panginoon, ang trabaho ni classmate, Panginoon, ay manatili at patuloy na maging pagpapala sa kanya at sa ng kanyang pamilya, Lord God. Pagpalain mo siya ng kalakasan, Lord God, proteksyon, Lord, kalusugan, Lord God, dahil siya ay puyat, pagod, at ang physical po namin ay nakakaranas din ng mga bagay na ito, Panginoon. Kaya, Lord God, lagi mo siyang ingatan. Salamat sa kanyang mga anak na patuloy na nag-aaral ng mabuti, Panginoon. Nawa, maituro din sa kanyang mga anak yung salita, Panginoon, tulad ng sinabi mo sa amin pong binasa, Panginoon, Lord God, upang ito ay masunod nila, Lord God. Huwag nawang maging pabaya ang mga magulang na hindi maituro ang iyong salita sa kanila, Panginoon, Lord God. Sapagkat tunay nga sa mga batang ito, naghahari ka, Panginoon, Lord God. Maraming salamat sa buhay ni Jackie Onya Shoson, Panginoon, pagpalain mo siya yung trabaho sa Israel, Lord God, ang kanyang pamilya na nandito, Lord God, pagpalain mo kay Joel na bilang konsehal ng barangay, Panginoon, pagpalain mo, gamitin ng malakasan, Panginoon, at may lapit sa puso ng pagkilanlan at pag-asamba sa iyo. Maraming salamat sa buhay, Lord God, hallelujah, ni Luisa, yan po, ni Mendoza Sabat, pagpalain niyo siya, Panginoon, Lord God, sa punang kanyang pamilya, ng ang kanyang buhay ay maipagkatiwala sa iyo at pagpalain mo siya. Salamat sa buhay ni TJ Natividad. Hallelujah. Ikaw po ang Diyos na kumatagpo sa kanya, ano man ang heart desire, ano man ang mga panalangin niya sa iyo, Panginoon, Lord God, ay katagpuin mo, Panginoon. Maraming salamat sa buhay at lakas na iyo pong pinagkakaloob sa kanya. Salamat sa buhay ni Ate Mayet. Salamat po sa buhay ng aking pong pamilya, si Hansi, Lord God, ang aking dalawang baby, Panginoon, pagpalain mo kami, Lord God, patuloy na tugunin na aming mga pangailangan, Lord, ilayo sa anumang kapahamakan, kahirapan, Panginoon mo kami, Panginoon God, sa kalungkutan na pwede po namin maranasan. Alam po namin, ikaw ang Diyos sa kagalakan po namin, ikaw ang Diyos sa kalakasan po namin. Kaya, Lord God, sa ministeryo pinagkatiwala mo, Lord, more wisdom, more heart, more fire, compassion, Lord God, ang inyo pong lingkod, Panginoon, Lord God. Maraming salamat sa kagalingan, maraming salamat sa kalakasan, maraming salamat sa recovery na iyo pong ginawa, Panginoon, Lord God. Maghimala ka pa, Panginoon, dahil alam ko, Panginoon, may plano ka pa sa aking buhay na patuloy, Ama, na sinusuko ko nga sa iyo, Panginoon. Lord, sa sampu ng aming pong pamilya, Panginoon, Lord God, sa aming mga magulang, sa aming pong mga kapatid, mga hipag, bayaw, mga pamangkin, Panginoon, Lord God, ikaw po ang Diyos na patuloy, Ama, na gumawa sa bawat buhay po namin. Maraming salamat. Dahil alam po namin na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Kaya nga, O Diyos, sa oras na to, Panginoon, we entrust everything to you, Lord God, dahil ikaw ang aming lahat-lahat sa aming mga buhay, Panginoon. Minsan pa, O Diyos, Lord God, nilalapit po namin sa iyo yung sa GSWAP, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng iyong lingkod na ginagamit para umabot at tumulong sa mga pangangailangan ng bawat simbahan. Lord, pagpalain niyo sila, Panginoon, Lord God. Tulungan mo sila, Panginoon, Lord God. At patuloy na ikaw na po, O Diyos, ang maghari sa kanila. Lord, sa oras na to, O God, hallelujah, tinataas ko po ang mga kapitbahay, mga kamag-anak, Lord God, ang mga nabahaginan na yung salita, Panginoon, Lord God, nawa magkaroon ng restoration, revival, renewal, Lord God, magkaroon ng
total transformation mula from sinner to holier, Lord God, from nothing into something, Lord God. Hallelujah, in the name of Jesus. Lord, iniling po namin ang church lot and church building. Ikaw na po ang Diyos na magpala, Panginoon. At Lord God, yung mga behind the scene, mga hindi pa po namin nauunawaan at hindi pa po namin nalalaman. Step by step, Lord God, nawa, Panginoon, Lord God, ay patuloy na ituro mo sa amin, Panginoon. Lord, sa buhay ng mga kapastoran, Lord God, sa Bungabon, sa Nueva Ecija, Lord God, lalo na sa mga nagmi-mission sa lahat ng dako, Lord, pagpalain mo. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, na iyo pong ginawa sa buhay po namin dahil binibigyan niyo kami ng oras, pagkakataon na patuloy na makaunawa ng iyong salita. Minsan pa, O Diyos, patuloy mo itong hayaan na manahan sa aming isipan, sa aming puso, sa aming mga labi, at patuloy po namin marinig ang iyong revelasyon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na ikaw lamang ang aming pupurihin sapagkat ikaw lamang ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman, na nanatili sa aming mga buhay, na may plano, na may pangarap, na may magandang pangako sa bawat isa po sa amin, na pinrepare mo na para po sa amin. Kaya Lord God, maraming salamat sa gagawin mo pa sa mga hinaharap, Lord God. Maraming salamat sa Tinet, maraming salamat sa Puso Notebook, maraming salamat pang Lord God sa bawat isa, Panginoon, Lord God, na iyo pong binigyan ng pagkakataon na makaunawa ng iyong salita. Lord, abutin mo, Lord, patawarin mo ang mga nagkakasala at ibalik mo sa puso ng pag-asamba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa oras na to, God. Hallelujah. We claim favor upon favor. We claim increase, Lord God. Hallelujah. We claim privilege and opportunity. We claim, Lord God, power. We claim wisdom. We claim, Lord God, hallelujah, compassion, Lord God, confidence, Lord God. We claim, Lord God, hallelujah, na ang buhay na to, Panginoon, ay gagamitin mo, Panginoon, Lord God, sa hanggat kami nandito sa lupa, Panginoon. We claim abundance, Lord God, prosperity. We claim, Lord God, overflowing blessing, Lord God, breakthrough, Lord God, hallelujah. We claim healing upon healing, Lord God, hallelujah. Ikaw po ang Diyos na patuloy, Ama, na maghari po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, nilulhati ka namin, tinatanggap namin, Panginoon, ang lahat ng katugunan na to sa tanging pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak na sa Jesucristo, Diyos Espiritu Santo. Amen and amen and amen and amen and amen and amen. God bless po. Ayan. Purihin ng Panginoon. Tunay na mabuti ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Ayan, sa buhay po ni Sister Ines Kabangon Bugtong na nasa Hong Kong. Salamat. Purihin ng Panginoon sa kanyang ministeryo, sa kanyang paglilingkod, sa kanyang buhay. Pagpalain mo, Lord God, at sa kagalingan, Lord God, patuloy mo igawat, Lord God, mula ulo hanggang paa, na kanyang pisikal ay patuloy na maging malakas sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Lord God, lalo ng kanyang pamilya, Panginoon, ay abutin mo. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Purihin ka, ito po sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Yan. So, gabing ito, ayan po, dito po tayo maghihiwa-hiwalay. Purihin ng Panginoon. Salamat sa buhay. Nawa, patuloy na buksan natin ang ating puso sa Panginoon. Amen. To God be all the glory. God bless po. Bye-bye po. Bye-bye, classmate. Bye-bye po. Ayan. Sino ba yan? Andyan. Dalawa. Ayan. To God be all the glory. Ingat ka lagi. Ayan. Salamat sa buhay ni nanay. Sa kanyang mata. Si nanay nanay ni classmate Donna. Lord, bago ko makalimutan, kanina ipag-pray ko na ngayon, Lord, gusto ko idulog sa iyo, Panginoon, ano man ang nararamdaman niya, ano man ang nararanasan niya sa kanyang mata, Lord God, hallelujah, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil alam ko, gagawa ka ng himala, ano man ang mga result ng kanyang mga examination sa laboratory, Lord God, ano man ang mga ini-intake niya ngayon ng mga medicine, maging tulong sa kanya para siya ay gumaling, lumakas at patuloy na makakita siyang muli ng maliwanag, may paningin at nakikita niya ang iyong kabutihan, makita niya ang iyong kagandahan na plano sa kanyang buhay, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ni Pastor King Meneses, Lord God. Salamat sa kanyang buhay. Pagpalain mo siya, patuloy na gamitin mightily, Lord God. Maraming salamat sa kanyang buhay dahil maraming mga tao na nakakapakinig sa pamamagitan niya, Lord God, ng kapahayagan salitang patuloy niyang ipinapahayag na may buhay, kapangyarihan, Lord God, may himalang nangyayari, Panginoon, Lord God. Salamat sa kanyang buhay, sa punang kanyang pamilya, pagpalain mo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Tinataas ka po namin sa kanilang mga buhay. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Amen. So, God bless po. Ayan, sa mga pumapasok, ayan, sa mga buhay niyo.
pagpalain kayo ng Panginoon. So, bye-bye po. God bless po. To God be all the glory. Bye-bye po. God bless po. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Si Ark. Ayan, andyan pala si Ark. Good evening, Ark. Ng Sikihor. Hindi kasi lumalabas kagad yung pangalan. So, purihin ng Panginoon. Si Ark Angel Pasco. Purihin ng Panginoon sa buhay niyo. God bless po.